bibigyan daw ng tig 5 milyon yung 18 ex-soldiers. Ang galing ka mismo sa NBI director. Ayun na nga po, oo. Na binigyan lang sila ng ganitong kalaking pera. Isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, ito, lohika na naman ito mga kababayan. Kailangan mabilis po kayo. Lohika lang ito. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Kaya ibigay mo Dahil sa dami ng maleta. Lohika lang, lohika. Hindi nila kayang tapatan yun? Yung maleta na yun? Nako. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority. Tandaan niya, abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Ay, teka lang, ito, aywan ko lang kung ano masasabi niyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun, Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Atty. Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines, pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba'y tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, at pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Ngayon, kaya makikita mo, basahin mo lahat ang mga kulong sa sa mga dyaryo ngayon. Nang dahil sa pakiusap na yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-Marines or ex-soldiers. Kung hindi, tinatawag silang ngayon makikita mo ex-bodyguards na. may nakalagay mga bodyguards, bagmen, maleta. Sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Yun pala napakita sa TV. Yung media ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila parang may pag-aaglahi na eh. Kanina narinig ko sa mismo doon sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher.
na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa, pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher, Nag-tutor siya halimbawa, no? nag-tutor ka halimbawa, pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. So, Sapagat may kakayahan pa naman eh. ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Nakasangkot ka ron. So, yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundina. walang pagkukondena. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. At mga iba pang mga pasilid na pag-aari nila. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami ng June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo release. Ang tawag doon, Kuya Benny, photo release, no? Photo release na lang. Photo ops. So, may photo release, Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang nabasa ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila, samantalang hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa Ay, malakas na po yun. Ngayon, pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun, maging bodyguard o kung ano ba. Bigay proteksyon. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Na nung magpasa sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay. At kinukundin na pa ng Sa masamang sitwasyon. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Kapag yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Yung nagdadala, ang kinundina mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung mas masama ang ginawa kung sakasakali? Yung nautusan lang na magdala? Dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang trabaho, kaya sila sumusuweldo. Yes po, o naman. Bakit yung tagadala? Ba't yung pinagdadalhan at saka ng yung sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives, pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Magagalit po yun, Sen. Away yun. Pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? O, bigyan natin, tingnan ninyo, balansihin natin.
Balansehin natin. Tsak yun, siyempre, hindi pa, magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon yung standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? No. Ang O yung mas nakagawa- nagdadala. Yun nga, yung nagdadala. Yun ang kinundi na eh. Ang kinundi na yung nagdadala. Yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya Wala man pala, lang sinabi. Sen, kanina, nang magsimula, nung na-ambush interview si Atty. Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, binadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayun Akala pa ko nga ba- sabihin nga na bayani. yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi ka bayanihan? Sabi pa naman ng mga sundalo doon, nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay eh. Tapos tong gate pala inutusan kami na inutusan eh, masama pa pala. Kaya nga hindi Ang rin ginawa nila nakaya eh. Hindi na rin nila nakaya eh. Mabigat po yung pangyayaring ito. Pagkatapos sasabihin pa sila na binigyan lang sila ng ganitong kalaking pera. Nanggaling ka mismo sa NBI director. Ayun na nga po, O sige, palagay natin. Palagay lang ito, Jen. Opo. Pinagbibigyan daw ng tigli 5 milyon Opo, yung isang sunda. 18 ex-soldiers. Aha. Ito, lohika na naman ito, mga kababayan. Kailangan mabilis po kayo. Lohika lang ito. Aha. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng Ng statement. ng statement. Opo. Yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Mas higit pa, kaya ibigay mo Dahil nun. sa dami ng maleta. Lohika lang, lohika. Aha. Huwag na po nating ibase sa mga sitas ng mga kung ano-anong mga jurisprudence, ng mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Lohika lang. Aha. Hindi nila kayang tapatan yon, yung maleta na yon. Nako. Aha. Higit pa doon ang kaya nilang gawin. Kaya nga eh. Oho. Nako. At saka, Kawawa naman sila kaya natin binabanggit ito. Sa aking palagay, nagkusa sila, dala na rin siguro ng kanilang kagustuhan na ibawi ang taong bayan. Naisip din nila masasapanganib sila. Kagaya ngayon, itong kalagayan nila ngayon, maaari silang makulong lahat na kung ano yung ginawa kay Gutesa. Totoo po. Yun din ang gagawin. May president na ito eh. Aha. Pero kahit ganun, nasasalamin nila na malalagay sila sa katakot-takot na problemang legal at kung iba ay pananakot at lahat na. Pero nagpasya pa rin na gawin nila ito eh. Aha. Pagkatapos, makikiusap ang armed forces, huwag nyo nang tawagin na ex-marines. Mabigat yun, no? Di ba? Oho. Dapat nga, pinulteksyon. O kaya naman, ako kung ako statement doon, Kuya Benny, no, Sen, yung mga kababayan natin dyan, huwag nyo nang kuning bodyguard. Diba? Siguro, yung mga dating sundalo, kung gusto talaga nila. Diba? Pero ang ibig ko lang sabihin, para bumalanse naman, dahil sa lohik ang pinag-uusapan natin, yung nagdadala, ayaw na nilang ipatawag ng ganon. Opo. Paano yung pinagdalhan? Honorable po yun. Hindi ba mas masahol yung mga yon? Yun na nga. Yun na nga. Bakit wala man lang magkusa naman doon sa ahensyang kinabibilangan naman itong mga pinagdalhan na ito? Alam naman ninyo kung sino-sino kayo. Bakit nagpapatawag pa kayo ng ganyan? Di ba pwedeng palitan na rin yun, Kuya Benny?